Magandang araw mga tropa, welcome sa ating channel. Sa video na ito ay magpapalit tayo ng gulong sa XRM125. Subali dalawang gulong ating papalitan, harap at likod. So tara. So bale ito na yung gulong, nabaklas na natin, hindi na tayo video sa pagbaklas kasi wala tayong taga video. Bale itong gulong na ito ay yung bago na, so atin na itong ibabalik doon. Dapat yung rotation nito ay nakaharap papunta sa unahan ng motor. Bale ganyan yung tsura ng rotation niya. Yung arrow niya ay dapat nakaharap sa unahan. So bale sa video nito ipakita natin kung paano natin na ikakabit ang gulong sa rim o sa mags. Bale ang video natin dito sa pagkakabit ay halo-halo. Yung sa isa kasi sa Wave 125. So panoorin na lang natin ang video kung paano ginawa. So bale yun na natin gagawin ay pasok natin ang inner tube o interior sa ilalim ng gulong. Mas mabuti itong paraan para hindi tayo mahirapan o mas mapadali ang pagkabit natin ng gulong at interior sa rim or hub natin. So bale pasok lang natin yan hanggang sa pasok sa loob yung interior. So pag napasok na ay hanapin natin ang indicator ng rotation niya. Yung rotation ng gulong hanapin natin at dapat nakaayon yung marking niya sa gulong sa pagkabit natin doon sa rim or sa hub sa mags natin. So anong klase yan, mags ba o rim? Basta yung nakaharap sa unahan. So pag nakita nyo na ang marking sa rotation, so ganyan, ay pwede na natin na ikabit ang gulong doon sa rim o sa hub natin. So hanapin nyo lang yung butas ng lagayan ng pito at doon natin ipapasok yung pito. Sa pagpasok ay hawakan nyo yung pito sa may interior at ipasok nyo yung kabilang side ng gulong sa rim. So bali ang ganitong paraan sa pagkabit ng gulong at interior ay mas mabilis at hindi tayo mahihirapan sa pagkabit. So pag ikabit na natin yan o napasok ay kailangan natin ng pampadulas. So bali ang ginamit natin dyan ay tubig na may sabon. So para mapadali yung pagpasok natin ng gulong at para hindi tayo mahirapan sa pagkabit sa gulong doon sa rim o sa mags natin. So pag ganyan na matigas, kailangan natin kumuha ng panikwat. Sikwatin natin para pumasok yung isang side ng gulong doon sa rim o sa mags natin. So pag napasok ng isang side ay okay na yun. At dito naman tayo pag pasok naman sa isang side para mapasok na yung buong gulong doon sa rim o sa mags natin. Bali kailangan natin talaga ng pampadulas dito. Kailangan natin ng tubig na may sabon. Mas prefer kung gamitin ng tubig na may sabon kaysa sa used oil kasi masyadong madulas yung used oil kung yung gagamitin. Mas prefer ko yung tubig na may sabon kasi tama lang yung dulas niya.
para hindi naman pabalik-balik yung pagsikwat natin, kasi pag masyadong madulas ay bumalik paglabas yung gulong doon sa rim o sa mags. Masyadong mahirapan tayo doon, kaya mas maganda tubig at may sabon, tubig na may sabon lang talaga. So bago natin sikwatin ay siguraduhin natin na yung interior o inner tube ay nakapasok doon sa ilalim ng gulong o sa rim. Iwasan natin na maipit yung interior, kasi pag naipit yan, baklas na naman tayo pag maipit, kasi mabubutas yung interior. So sa pagsikwat niyan ay dapat tandahan at kabilaan. So dapat talaga ingatan na hindi masugatan ng interior, at kung nakamags man ay dapat may proteksyon na gamit para sa mags. Pero dyan kasi hindi tayo gumamit kasi wala tayo nun. At saka tandahan lang naman yung pagtira natin dyan. Bali sikwat na pakunti-kunti lang para hindi naman masyadong matigas sikwatin. Tapos dapat yung gulong ay dapat pag sikwat mo, dapat ay yan tusok-tusukin mo, at pwede mo yang ganyanin para hindi mahirap sikwatin, kasi pag hindi siya maayos o naipit yung interior sa ilalim ay mahirap talaga siyang sikwatin, matigas, kasi parang nauunat yung gulong, kaya mahirap sikwatin. So bali dyan ay okay na, napasok na natin. So bali ganun lang kadali, basta may gamit lang, at saka yun, may pampadulas, dapat may mga diskarte. So kayang kaya natin ito, no, kahit tayo ay baguhan pa lamang sa pagdi-DIY. Ang kailangan lang natin ay talaga ay gamit, at saka dapat pag-aralan natin kung paano gagawin. So bali dapat ang pito dyan ay nalalaro ng ganyan. Pag hindi yan nalalaro, ibig sabihin yung interior o inner tube sa ilalim ay naipit dyan banda sa may pito dyan. So ang gagawin nyo ay sikwatin nyo lang, at tingnan nyo kung saan banda naipit dyan. Basta sigurado dyan lang banda sa may pito yan. So ibabalik natin yung nut para hindi tayo mahirapan sa paghangin, kasi ang gamit natin dito ay manual lang, yung di bomba lang sa kamay. So bali ganito yan, nakikita nyo sa bandang kaliwa ng screen, ganyan na yung ginagamit natin dito sa paghangin. Kaya ibabalik natin yung bolt ng pito para hindi tayo mahirapan. So bali check natin ang rotation at kung saan dapat natin nakaharap. So bali ganyan yan yung rotation niya, kasi ito yung disc. So dapat ganyan yung itsura niya, kasi yan yung pang sa unahang gulong. Ayan, ganyan yung dapat itsura niya, at yung rotation niya ay dapat nakaganyan ng pagkakalagay ng gulong. So ayan yung rotation na indicator, yung may arrow. So bali bubalik na natin ito, at para matapos na yung ginagawa natin ng motor. So bali naikabit na natin. So yan yung sinasabi kong rotation na dapat ganyan yung
pagkakabit niyan, kasi ganyan yung indicator niya. Yan yung purpose ng indicator. So, dapat ganyan yung itsura sa pagkakabit kasi sabayan sa ikot ganyan yung rotasyon ng gulong. So yan yung sa hulihan na gulong. So okay na yan. At ito naman yung sa harapan. So ito naman yung itsura sa pagkabit ng gulong dito sa harapan natin. Dapat ang indicator ng rotation ay dapat kaganyan yung arrow niya. So kasi ganyan yung ikot niya pag ganyan. So ganyan yung ikot niya. So bali tapos na natin ginawa. At so kahit baguhan ka pa lang ay kayang-kaya mo itong gawin. So tulad nating gusto mo mag-DIY, so kaya natin gawin ito basta may gamit lang tayo at pag-aralan natin gawin. So kung nagustuhan mo ang ating video ay maaari mo akong i-subscribe, i-like ang ating video, i-share, at maaari kayo mag-comment sa baba. At may gusto niyo itong video at ride safe.